Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawala ng courtesy nung i-presenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na circumstansya, kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya ka sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Naku, kawawa naman ho itong si Ping. Mukha ho siyang hindi nakatulog sa mga banat nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa interview niya na to. Heto na ho mga kababayan, itutuloy na ho natin ang interview nitong si Senator Rodante Marcoleta sa Billionaire News Channel kagabi. Heto ho yung interview ni Sen Dante na ika nga hindi ho nakapagpigil itong si Ping Lacson at nagkaroon siya ng emergency press con ngayong araw. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Tanong lang ho natin dito kay Ping Lacson at gusto ko siyang matanong Kasi kung ang tatanungin itong si Senator Rodante Marcoleta, gusto niya dire-diretso ang hearing na yan. Ika nga matumbok kung sino man ang dapat na matumbok ng mga ebidensya at mga nagsasalita dyan sa Senado. Kasi itong si Ping Lacson, hiwang-giwang, di natin malaman kung manihuin niya yung Blue Ribbon Committee para ho siyang lasing no? Tanungin natin itong si Ping. Ping, eto hindi ko nalalagyan ng sounds. Di ka ba naaawa sa mga kababayan natin na yan? Tanong ko lang kay Ping, di ka ba naaawa dyan? Di ka ba naaawa? At alam mo naman kung sino may kasalanan kung bakit tayo nandyan sa sitwasyon na yan ngayong mga panahon na to. Kawawa ho yung mga kababayan nating nasa Cebu. Kanina pa hong umaga itong mga video na to, nakita ho natin nagkalat sa social media na kung saan yung ating mga kababayan talagang nanghihingi ho ng tulong. Dahil napakatindi ho ng baha sa mga iba't ibang bahagi ng lugar ng Cebu, di ba? Di ho ba kayo naaawa dyan? District engineer at contractor lang ho may pakana ng kabalbalan na yan. Diba? Sa tingin nyo mga kababayan, yung congressman kung nasaan itong distrito na to, kung nasaan itong lugar na to, kung sakaling yung district engineer at yung contractor hindi pinahintulutang mangyari to. Kasi trabaho yan nung dapat na gawin nilang flood control pero hindi gumana. Sa tingin nyo ho ba yung congressman dyan sa lugar na yan, kung nasa tamang katinoan siya at hindi gumana yung mga flood control na ginawa para sana mapigilan yung mga ganyang klaseng kaganapan, hindi pa ho siya nagwawala kung wala siyang ginawang kabalbalan? Kaso ang problema, di ba? Di ho natin malaman. Ayun na nga mga kababayan, kaya naman ho dito sa video na to, yarin lamang nagkakalabasan na ng baho. Ituloy ho natin itong mga banat nitong si Sir Anjo Iliana. Di ba? Itong talaga si Ping Lacson. Di ho ba kayo naaawa sa mga kababayan natin na nagdaranas ng paghihirap ngayong mga panahon na to? Kitang-kita naman ho dyan sa video na yan mga kababayan. Tingnan nyo ho yung mga sasakyan na yan. Hindi ho birong pera ang pinambili ng mga may-ari dyan sa mga ari-arian na yan na nasira dahil sa pagnanakaw noong mga congressman dyan sa House of Representatives. Period. Yun ho yun. Hindi district engineer, hindi contractor. Mga congressman ho ang may pakana ng kabalintunaan na to. Sa bagay, ang gusto ho pala nilang sisihin yung nagdaang administrasyon dito sa problemang kinahaharap nila ngayon. Anak ng Petrang Garapata, 3 taon na ho kayo dyan. Pambihira, kung meron man kayong itinatayo, doon sa 2nd taon, tapos na yan. Walang niya kayo. Wala kasi kayong iniisip kundi puro kakurakutan. Ito, dito tayo kay Sir Anjo Iliana. Gang. Viral ho ngayon ito Total, nasa... Yes, good morning again. Laki ng boses nitong si Sir. Total, nasa Senado naman ang kwentuhan natin. Meron sana akong gustong ikwento sa inyo. Na magandang kwento to. Oo. Siyempre, marami tayong kaibigan na senador dahil tayo po ay nagtrabaho sa Senado ng 2 taon.
mula 2022 hanggang 2024. 2 years mahigit din ako dyan sa Senado. At isang nakakatawang kwento sa akin ng isang senador. Nako, matindi ho pala to eh. Nagtrabaho ka pala sa Senado. Bro, ba't di mo agad sinabi? Ha? Ibig sabihin, meron ka ring nalalamang mga hocus-pocus, mga sikreto dyan sa Senado. Meron ba, Brad? Kung meron, sabihin mo na rin. Lakatin mo na, ilabas mo na lahat ng nalalaman mo. At kung pwede, latagan mo kami ng konting ebidensya. Ay, meron daw bagong senador na nanalo noong 2022. Yeah. At sabi sa akin ng kaibigan kong senador, sabi niya, grabe naman yung senador na yun, yung bagong senador. Sabi ko, bakit? Bakit? Niyayaya kami sa Pegasus. Nako. Pegasus dyan sa Quezon Boulevard. Ano ba yung Pegasus? Pang mga chicks by nandyan? Di ko natin alam yan eh. Ano yung Pegasus na yan? Pegasus. Hindi natin kilala yung Pegasus. Hindi natin alam. Ano ba yung pang mga chicks ba nandyan? Talagang hindi. Tara, punta tayo Pegasus mamaya pagkatapos ng session. Ang sabi daw sa kanya, ng mga senador na niyaya niya hindi na pwede yan. Senador na tayo. Huwag tayong pupunta dyan. Masisira tayo dyan. Sabi nung kaibigan kong senador, grabe yun. Napakahilig pala nun. Kaya, yun lang ang kwento ko sa'yo. Meron pong isang manyakis na senador dyan. Nako. Sa Senado. Meron daw hong manyakol na senador. Ang pinakamaganda nito, ang tip ko sa inyo. Oh. Kasi ito, ikwento lang naman sa akin. Kinikwento ko lang naman. Hearsay lang pala hearsay lang pala Ito talagang gaano kaya katotoo yan? Nakananto ka. Hanggat maaari, ayaw natin ng hearsay dito Hindi ko na pinag-out kasi kala ko ibulaga bibida sa atin Pegasus pala. Sige. Yung kwento sa akin. Pero may mga narinig na rin ako May mga nabasa na rin ako na ito nga daw senador na to talagang mahilig pumunta dyan. At ang masama, nagre-reklamo daw yung mga babae dyan kasi kung ano-anong mga pinapagawa daw. Nako. Masyado atang ika nga. Mga naghahanap siya yung mga nag-gymnastic. Mga nag-acrobats. Sino kaya yung senador na yan? Blind item ka pa, Sir Anjo. Pangalanan mo na. Wala tayong preba pero ang pinakamaganda niyan buti pa pumunta kayo mga lalaki, pumunta kayo dyan sa Pegasus. At tanungin nyo kung meron ba talagang senador dito na talagang nagpapahirap daw sa mga babae. Naku, may pagkasadista tong si Senator. Sigurado hindi yan si Senator Bato de la Rosa kasi faithful yan Sigurado hindi si Senator Bongo yan kasi wala na ang free time niya, nagtatrabaho hindi rin si Senator Rodante Marcoleta, religyoso yan Di ba? Religyoso yan. Hindi niya gagawin yan. Senator Joel Villanueva, baka prayer meeting ang abutin nyo dyan kung sakaling nagpunta siya dyan sa Pegasus. Hindi Senator Joel Villanueva. Senator Jinggoy, Pegasus, Senator Jinggoy, parang malabo atang mangyari yun. Baka sa hindi ko alam. Sino ba? Si El Caballo ba? Si Elito Lapi. El Caballo yun Pwede. Pwede ba? Pwede. Hindi natin alam. Pegasus. Si Ping, hindi ko alam. Hindi ako sigurado dyan. Si Chis Escudero. Nakalantok mo, magpe-Pegasus ka. Asawa mo, si Arte Bangilista. Magpe-Pegasus ka. Hindi pwede yun. Sino ba? Sino pa ba? Si Zubiri? Mig Zubiri?
Iisa-isahin natin yan eh. Dapat kasi isa-isahin talaga. Subiri, sa tingin ko, hindi naman. Pegasus, Subiri, parang malabo. Kiko Pangilinan, nako, Kiko Pachay. Kiko Pangilinan. Mahilig sa pichay yan, si Kiko Pichay. Di ko alam yan. Sinasabi ko lang, hindi ko alam at hindi pwede. Si Bam Aquino, lalo namang hindi. Sa mala-Adonis niyang pangangatawan, pupunta siya dyan sa Pegasus. Hindi siguro pupunta yan si Bam Aquino, hindi pupunta dyan. Kita niya ng katawan, Adonis na Adonis, di ba? Sino ba? Ako si Tuta Soto na lang natitira. Si Senator Alan Peter Cayetano, lalong hindi pwede yun. Baka pupunta doon yun, mag-share ng Word of God yun. Diba? Baka ilabasan ng Biblia yung mga taga-Pegasus. Hindi pwede yun. Hindi gagawin ni Senator Joel yun. Ay, Alan Peter Cayetano yun. Si Tuta Soto, hindi ko alam. Kwento lang naman sa akin yan ng isang senador. Kaya i-check nyo nga. I-check nyo kung totoo ito. Kung meron talagang manyakis dyan na bastos. At ito pa palang kwento sa akin. Yung mga nag-a-apply daw na mga staff ang kwento sa akin, hindi ko alam kung totoo, talagang ang kapalit daw alam nyo na. Kaya nako, ingat tayo dyan sa mga ganyan na mga clean image. Pero nako, may mga hidden na may itim na mga secrets pala itong mga to. Kaya basta't mag-ingat po tayo. Darating na naman yung halalan sa 2028. Mamili po tayo ng mga talagang matitinong na mamuno sa atin. Hindi yung nagpapayaman, ang yayabang. Yan, si PC Soto, sobrang yabang. Nuknukan ng kayabangan. Pag nagsalita, akala mo talagang lahat ng karunungan, lahat ng experience sa universe, naipasok niya na sa kanyang ulo. Di ba? Pag nagsalita siya, akala mo, akala mo para sa mahirap, akala mo pag nangangampanya, akala mo para sa mahihirap Pag nanalo na, nagpapayaman lang pala. Chismis lang yun, chismis. Kinikwento ko lang sa inyo dahil 3.3 million ang atin followers dito sa ating programa. Yan po yung isang chismis. Lininaw naman, chismis lang pala. Kayo naman. Nako, si Ranjo, huwag kang ganyan. Huwag kang magchichismis-chismis. Yun lang may alam ka, yung kunyari sa Itbulaga, ganun. Yung talagang meron kang personal knowledge. Wala yun, erase. Walang kwenta. Chismis lang pala, anak ng toka. Kahit ako, kaya kong gumawa ng chismis eh. Pero hindi tayo gagawa ng chismis kasi hindi maganda yan for the views. Hindi ko sinasabing for the views yan. Malay ba natin meron talagang connection yan, di ba? Pero sinasabi mo natin, kung di ka rin lang naman sigurado, huwag mo na sasabihin. Kasi, alanganin yan eh. Di ba? Yung borderline fake news na yan eh. Kasi kung wala rin ebidensya, babanat ka, tapos baka ikaw pabalikan ng mga senador, magtulong-tulong sila, di ba? O, wag ganun, pangit. XXXX yan. Bura. Hearsay. Dito na po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ikaw talaga, oo. Welcome back. Still with us, Senator Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostaged? Wala pong nakakarinig. Sana alam ko. Kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganon. I can take care of myself. And then I said, paano yung
Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo. Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring na-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinapressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng Statement. Mapabaliktad siya. Or, Sendante, possible din na hindi siya mag-iba ng statement pero hindi na siya lalabas sa gayong paraan talagang tuloy-tuloy ang panggigiba sa kanya at yung credibility niya hayaan niya na lang masira. Pero tayo ay naniniwala dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, ano ho yan, higa nga inialay ho niya ang buhay niya para sa ating bansa, no? Talagang yung pagsasalita niya na yun, higa nga, wala nang balikan, yun na yun. Diba? Abangan lang ho natin, sa November 14, sa tingin ko, na-realize na nitong si Ping Lacson at nitong si Tuta Soto na hindi uubra yung diversionary tactics at delaying tactics na ginagawa nila para mapahupa ang emosyon ng ating mga kababayan. Huhupa ho ba ang emosyon nyo dito? Pambihira. Yan, huhupa ba emosyon nyo dyan? Anak ng toka. Parang sinabi nitong itong mga walang yang senador na to, sige na. Habang hindi pa kami naghihiring, painitin ulit natin ang sitwasyon. Paano pag nagsiluwasan yung mga taga Cebu? Sumama sila sa rally sa September. Ngayong November na to, ano kaya mangyayari sa rally na yan, no? Yung may-ari nitong chikot na to, itong pick-up na to, sumama siya sa rally, hindi ko pa nasulit yung sasakyan ko. Kakatapos lang ng bayaran ko dyan. Ako na nagbabayad ng insurance yan. Hindi ko pala siya napa-insure. Ang sakit yan. Hindi cover ng insurance yung lubog. Naku, ang hirap niyan. Lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang sa Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako Ano ho yan, yung surprise witness ni Ping, yan ho yung ika nga makakapagpalihis lalo dito sa usapan na to, papunta doon sa mga totoong mastermind, papunta dito sa mga district engineer, tsaka contractor, tsaka mga senador. po ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya merong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung i-presenta ko si Orly Gutesa, samantalang sinabi ko naman na circumstansya. Kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon na yun. Sinasabi niya ka sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga
yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Nako, ikaw pala bastos, Ping. Walang niya ka, anong courtesy yung sinasabi, ikaw ang bastos. O bakit hindi mo pa pangalanan yung surprise witness mo? Diba? Kapal na mukha talaga nito si Pinky. So dahil dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So isa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagkakaya ko sagutin, sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions, and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy. Parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the... November 30, wala akong For November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw ba? silang tanggapin, di ba? Oh. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito ka kung kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa magitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipopload mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po kanya, gusto namin magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President, at the time, Chis Escudero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kinakailangan nilang magbayad muna nung kanilang, ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang, mag-a-apply pa lang eh. Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitute Kailangan ka na mapatunayan muna Yes, ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka, yung orderin ng korte, kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka naman po-prosecute kasi maring plunder ito, or malversation, or syndicated estafa. Criminal ito eh. Yes. So, ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapaprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talagang napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga declaration ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? Ayan. I'm sure Sen, ikaw ang makabagong Miriam Defensor Santiago. Kayo ang tinitingnan namin, ika nga nung panahon nitong si Ma'am Miriam, pinagtatawanan din siya dyan. Kung akala nyo pinagtatawanan siya dyan. Binabanatan din siya dyan. Minamayat-maya siya dyan. Pero pagka nagsalita siya, riniril talk ho nila. Parang si Rodante Marcoleta. Di ba? Kayo ho ang makabagong, ika nga kayo ang lalaking version nitong si Senator Miriam Defensor. Na kung saan sinasabi niya,
alam ng mga senador at congressman at lahat ng government official kung paano paikutan yung SALN na yan. Alam nyo, Sen, kaya tayo, hindi ko tinitignan, hindi ko ginagawang basihan yung visit na SALN na yan. Pagka linabas nila, ibig sabihin, off the hook na sila, hindi na sila mapagkakawalang magnanakaw. Nako naman, di pwedeng ganon. Mag-ano tayo, online lifestyle check. Meron ba yung Bell Helicopter? Meron ba yung Jetstream? Meron ba yung mga air asset? Napakaraming eroplano. Meron ba yung Patek Philippe? Meron ba yung Rolex o kung ano pa mang yun? Yun ang kung tawagin ho natin dito sa PH Update. Yun ang ating SALN. Yun kasi hindi nila maitatago. Nasa matayan ng publiko. Yung palipad-lipad nila papunta ang ibang bansa. O yung papunta sa Amerika, Europa, at hindi ho sila nagpupunta ng mga pipitsuging bansa, ha? Ayaw ho nila dito sa pa-Asia. Ayaw ho nilang nakakakita ng Pilipino pagka nag-a-abroad yung mga walang yan. Kala nyo walang nakakakita sa inyo, mga walang ya kayo. Gigigil ako, ha? Daming nagsisend ng picture. Makikita sa Europa, Amerika. Madalas ho sila doon sa mga bansa na kung saan napakanipis ng mga Pilipino. Ayaw nila dyan pa Asia. Ayaw nila. Punta ka ng Korea, punta ka ng Hong Kong. Ayaw nila yan. Ba't ang gagawin nila dyan? Punta yan Amerika, punta yan Europa, punta yan. Basta yung mai-enjoy nila yung pera na sambayan ng Pilipino nang walang nakakakita. Tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Oh. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Hindi, correctable naman yun kung silang correctin. Under Republic Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman matcha-charge. Kailangan lang Tama mo lang. i-correct mo. But they have to be proven wrong. I-point mo sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito, meron nga palang ganito. Kukorekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike 2? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. De-amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalita ang may nag-amend na, hindi Sa ba? bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi SALN. kasi yung mabuti na sabi mo yan, meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi, Or misrepresentation, yes. Ang alam ko kasi, marirequire ka lang ng batas na mag-submit ka, mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research. Nandun I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5, and Section 12. Nakalagay doon. Okay. So palagay po ninyo dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yun lamang nabanggit nga sa ni Gutesa At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Yan. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako I want to confront, for example, anybody, Gutesa, for example, I want to confront my accuser. Di ba? Kagaya nitong ang pangalan nitong si Joel Villanueva. Hinarap po niya, yan si Alcantara, tsaka yan si Bryce Hernandez. Si Jingo Estrada, hinarap po nila yung mga nag-akusa sa kanila ng kung ano-ano. Kasi alam nila, teka lang. Diba? Hindi ko sinasabing off the hook na yung dalawa na yan, ha? Sinasabi natin dito, lahat ng may sahalan dito sa visit na flood control project na to. Ako, pagka hindi kayo gigigil ako. Kung sakaling na makatakas kayo dito sa isa na to,
Sa kabilang buhay, huwag tayo magkita. Wala nang contempt doon, mga walang hiya kayo. Kakapal ng mukha nyo. Alam nyo, pagka ako kasi naintindihan nyo na kung sino ang makukompromisi dito, kung sino ang malalagay sa alanganin dito, baka itong galit na nararamdaman ho natin na to, triplehin nyo pa, hindi nyo lang doblehin. Yung mga anak, apo, pamangkin, mga kamag-anak, na yung mga hindi pa pinapanganak. Higa nga, napakarami na nilang utang, wala pa ho silang napapakinabangan. Pantakin mo, isang 5 taong gulang na bata, wala pa ho siyang kamuang-muang dahil sa pagnanakaw ng mga nasa administrasyon na to, meron na ho silang babayarang utang. Hindi naman natin sinasabi ngayon lang yan. Pero yung ika nga napaka-brutal kung makapagnakaw, dito ho sa administrasyon na to, manghihiram sila sa iba't ibang bangko, sa iba't ibang bahagi ng mundo, para ponduhan itong mga buwisit na flood control project na to. Sa ganong paraan, manakaw ho nila yung perang hiniram nila. At sa pagdating ng panahon, yung mga anak natin, silang magbabayad dun sa kawalang yaang ginawa nila dito sa panahon na to. Ganun ho katindi. At yung ninakaw nila na yon, hindi naman napakinabangan nitong mga bata na magbabayad dyan sa mga walang yang pangungutang nitong gobyerno na to. So guys, maraming salamat. Ako, walang problema kung magkilos protesta, kung maglabas ng hinanaing sa pamahalaan, kung meron talagang totoong prinsipyo at paninindigan yung mga pinanlalaban nila. Lalo na yung talagang pangit mang sabihin kasi gobyerno yan, wag mong lalabanan Pero kung meron lang talagang ideolohiya, yung talagang totoong pinaglalaban, napakasarap sumama Di ba? Yung lumabas tayo sa kalsada, maglabas tayo ng saloobin sa mapayapang pamamaraan, no? Yung totoong ideolohiya, pero karamihan kasi dyan sa mga buwisit na yun, hindi naman totoong ginagawa nila, pera-pera lang sila. Kung sino yung mga nasa kapangyarihan, yun ang pinoprotektahan nila. Kumbaga sinasabi nila ngayon, yung mga maiingay na makakaliwa, sinasabi nila sa mga susunod na magiging leader, pagka kayo, hindi nyo kami pinansin, hindi nyo kami binigyan ng pera, mamaya't-mayain namin kayo sa kalsada. Yun ho yung mga kababayan. So Luis, maraming salamat to. Medyo nanggigigil na ho tayo Kasi pinag-uusapan na ho natin dito, mga susunod na generasyon, kawawa ho sila. Senator Rodante Marcoleta, please lang Huwag mong pahintulutan na ikahun ka ng mga walang yang senador na yan. Mga kasama mo, kinakahon ho kasi yung mga nag-iingay, yung mga talaga gusto nila matapos ng malinis itong kaguluhan na to. Gusto ho silang ikahon. Itong si Alan Peter Cayetano, itong si Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato del... Gusto ko silang ikahon. Yung tipong, di pwede yan. Dapat ganito. Courtesy naman, di ba? Malinaw natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Kawawang Pilipino.